Alright, inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Buksan po natin ating mga Bible on Luke chapter 23. The book of Luke chapter 23. Okay lang po ba yung sound dyan sa likod? Alright. The book of Luke chapter 23 verses 1 to 26. 1 to 26, salitan po tayo. 1 to 26. Babasahin ko pong verse 1, then salitan po tayo, magkikita po tayo ng verse number 26. Verse number 1. And the whole multitude of them arose and led him unto Pilate. And Pilate asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it. And they were the more fierce, saying, He stirred up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place. And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time. Then he questioned with him in many words, but he answered him nothing. And Herod with his men of war set him at naught, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate. And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. For of necessity he must release one unto them at the feast. Who for a certain sedition made in the city, and for murder was cast into prison. But he cried, saying, Crucify him, crucify him. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed. And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired, but he delivered Jesus to their will. Sabay-sabay po tayo, verse 26. And as they laid him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid a cross that he might bear it after Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyong kabutihan po sa aming lahat. Lord, we ask of you that you speak to us this morning through your word. Dalayan ko po, Panginoon, kayo po magbigay ng conviction sa hearts. Lord, kung meron pa po na hindi po nakapagtitiwala pa po sa inyo bilang kanilang tagapagligtas, sa iyong sa pamagitan ng iyong ginawa para po sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, I pray that they might believe in that Jesus Christ who died for our sins and rose again the third day according to the Scriptures. Panginoon, even us who are saved, give us conviction. And may we see, may we know more of this Jesus, na kung saan
He is the embodiment and He is the truth, the way and the life. And even in the presence of Pilate, ay blameless, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa umaga pong ito. Kayo pong maitaas, gamitin niyo po ako bilang inyo pong instrument to be used of Thee, to speak, to preach your word this morning. In Christ's most precious name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. That name, that wonderful name na inawit po ng choir, that is who will be preaching today. Siya rin po ang ating ipapangaral ngayon, and that is Jesus. But let me entitle this message in verse number 24. Kukunin ko po yung title ng message po na ito sa verse number 24. And Pilate gave sentence. And Pilate gave sentence. And what we will do today is like kung ano po yung nangyayari kay Pilate during the time that Jesus was brought unto him. Yung panahon na dinala sa kanya ang Panginoong Yesus para litisin, to be judge of him. And ilagay natin yung ating mga paa sa paanan ni Pilate. And let us examine kung sino si Kristo Jesus. Let us examine who Jesus Christ is. And may we give our sentence like Pilate, but differently. Makita natin, kung binasa natin, makita natin what is the result of that sentence. And eventually, Jesus Christ was led to be crucified on that cross. Pero titigan natin, mga kapatid, kung papaanong the Lord Jesus Christ, who He claimed to be, He is blameless and without sin. And even Pilate find out that that was the truth. And yet, yung kanyang desisyon regarding this matter is utterly different from what he found out. Meaning to say, he goes against his conscience, mga kapatid. He knows na yung presenta ni Kristo, yung pagkakilala niya kay Kristo, this time, I believe, ito yung tanging pagkakataon na nakausap ng Panginoong Yesus si Pilate, and on this first impression, di ba? First impression last. He found Jesus no fault at all. So, to give us a background, paano napunta ang Panginoong Yesus kay Pilate? Sa chapter 23, verse 1, we will read yung context muna bago siya dalhin po dito sa presensya ni Pilate. At bakit nandoon siya? Anong dahilan kung bakit nasa presensya siya ni Pilato? Mas kilala natin siya bilang Poncio Pilato. Di po ba? Kilala yan. And kapag nabanggit po yung pangalang Pontius Pilate, ano pong pumapasok sa isipan natin? Kapag nababanggit yung Pontius Pilate o Poncio Pilato, anong pumapasok sa isip natin? Anybody? Anong pumapasok sa isip natin? Naalala nyo ba kung ano yung pinaka-notable na ginawa niya? Exactly. Pag sinabing Poncio Pilato, maalala mo na siya ay naghugas kamay. At doon mo makukuha yung kasabihan po na yon na naghugas kamay yung tao dahil sa parang kiniklaim niya na wala akong kasalanan dito sa bagay na yon. Bago siya dumating, bago si Jesus Christ po dumating dito sa chapter 23 verse 1, punta muna tayo ng Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. We know that the Gospels, ito pong Matthew, Mark, Luke, and John, have some parallels and some overlapping stories na kung saan para maintindihan mo mas lalo yung nangyayari, kailangan mo silang basahin sabay-sabay or basahin mo sila ng parehas. In Matthew 26, verse 15, si Judas po ay hinudas na ang Panginoong Jesus. Ibinenta siya ng 30 pieces of silver. Ito po yung mabasa natin in Matthew 26, verse number 15. They covenanted with him for 30 pieces of silver. In Matthew 26, verses 48 to 49, nung nandoon na sa hardin ang Panginoong Yesus kasama sila Peter, this is the time where Judas will publicly betray his Lord. At ang sign na kanyang ibibigay to betray the Lord Jesus Christ is that kiss in verse 48.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he, hold him fast. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him. And that is the mark. Since that time, kilala na ng mga tao, yung mga servant of the high priest, kung sino yung kanilang dadakpin, kung sino yung kanilang kukunin, mga kapatid. In the 56th verse, in Matthew 26, we also find na hindi lamang binetray ni Judas ang kanyang Lord, but also that all disciples forsook him. Verse 56, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Doon sa komosyon na nangyari, kung paanong kinuha, dadakpin ang Panginoong Yesus, may mga sandata sila, si Peter pa nga nagpakitang gilas, at talaga namang yung posisyon nung espada, isang preacher, sabi niya, si Peter, hindi niya target yung tenga. Ang target niya, ulo. Bakit daw? Kasi ulo yun eh. Yung tatargetin niya yung servant ng high priest, ulo yun, kaya gumano, no? Kaya natanggal yung tenga kasi umilag, mga kapatid. So, nung pagka talagang target ni Peter, papas lang talaga siya ng tao. Matapang po talaga si Peter, matapang siya. Pero minsan wala sa lugar, mga kapatid. So, yung matapang to tao na to, na talagang papatay niya yung tao, pero natanggal yung tenga. Ang pinangalanan sa Bible yun, di yun nagkakamali, Malchus. Pero ang Panginoong Yesus, yung mga tao na kukuha sa Kanya, alam niya yung mangyayari na ipapako siya sa krus later on, yun yung mga dadakip sa Kanya, and yet, nagpakita pa rin siya ng mercy sa tao na yun, binalik niya yung tenga, mga kapatid. Ito, tenga mo. Sige. No? Binalik niya. Kaya sabi sa verse 56, yun yung pagkatapos ng komosyon na yun, but all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. These were the people na kasama ni Jesus Christ for 3 years. Through thick and thin, through storms, and through hunger. Ito yung mga tao na kasama niya at na katulog kasama niya mag-minister. But the time ng temptation na ito, nakukunin na ang Panginoong Jesus, all the disciples forsook him and fled. All the disciples forsook him and fled. What follows, mga kapatid, ay yung trial. In verse 57, trial hindi pa muna kay Pilate, kundi kay Caiaphas, who is the high priest. And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were assembled. Remember, this nation of Israel, tayo po ay nasa book of Matthew, tayo po ay nasa Gospels. Remember that before the book of Matthew is the book of Malachi, at yung pagitan ng Malachi and Matthew, before that John the Baptist uttered his voice in that wilderness, ay 400 years of silence. 400 taon na nanahimik, na walang vision, na walang revelation ng Diyos, na hindi kumakausap ang Diyos ng tao sa Israel. Tapos, ito na, si John the Baptist, and ito na tayo, nasa book of Matthew na tayo, mga kapatid. At throughout those 400 years, maraming mga bagay ang naimbento. Kaya po, wala kang mababasang Pariseo, wala kang mababasang Saduseo, wala kang mababasang synagogue sa Old Testament. Genesis to Malakay, walang ganun. Pero pagdating mo ng Matthew, Mark, Luke, and John, aba meron. Ano nangyari? Mayroong mga tradisyon na naimbento during that time. Na hindi naman nakalagay sa lumang tipan, pero dahil the tradition of these people, okay, yung sa tradisyon ng mga tao na ito, na imbento nila, at ito na yung bansang Israel na kinamulatan ni Kristo. And these are the people, sila yung nangunguna sa bayan, but ito po yung situation, mga kapatid, na gusto ko pong maintindihan nyo. The nation of Israel, during that time, is under the Roman rule. Ilalim po ang Israel ng Roma. Kaya po, makikita nyo mamaya si Pilate, bakit nandoon siya? Romano yun. Kasi nasa ilalim ng Rome ang Israel during this time. Remember, bakit ba nangyari itong bagay na ito? Dahil
Ang bayan ng Israel, sabi ng Diyos, there will be a nation sa akin, separated unto me, you will be a holy nation, kingdom of priests. Pero instead na sambahin nila ang Diyos and have no other God beside Him, they go a-warring after other gods at sinamba nila ang Diyos-Diyosan ng mga nakapalibot sa kanila. And this resulted to the curse of God. Di ba sabi ng Diyos, may curse sa kanila. At throughout time, may kita natin yung disobedience, yung rebellion, yung kanilang pagsuway sa kagustuhan ng Diyos, and eventually, ito na. Okay, sige, nasa ilalim kayo ng Roman rule. Pero salamat, dahil even though nasa ilalim sila ng Roman rule, that is the time where the Messiah came. That is the time where Jesus Christ was born. That is the time when the Lord of glory appeared on a manger to call His name Emmanuel, God with us. Pero yung nanguna sa bansa, so ganito yung itsura, pero sa Israel, meron silang mga religious leaders, mga kapatid. Religious leaders. Pinangungunahan po ito ng high priest. And the high priest of that time, dyan na sa Matthew 26, ay walang iba kundi si Caiaphas. And ang tinatawag din dito, Sanhedrin, yung council na nagdi-decide sa mga affairs ng Israel, pero hindi lang sila pwede maging political kasi papatayin sila dito. Okay. Nakasunod po kayo. That's what's happening. So, dinala si Kristo, Matthew 26:57. Dinala na ang ating Panginoon Jesus kay Caiaphas at dun sa high priest, sa Caiaphas, at yung mga scriba at yung mga elders nandoon. May isang disipulo, siyempre sabi, all disciples forsook Him, pero may isa na susunod-sunod sa ulok. Anong mangyayari? At doon napatunayan na dininay niya talaga si Kristo. Thrice. At tumunog. Anong tumunog? Tumilaok ang manok. Alright? So, dito sa trial na ito, verse 59, now the chief priests and elders in all the council sought false witness against Jesus. Sa palagay nyo, bakit? Bakit they need to sought false witness against Him? Dahil wala ka namang masasabi kay Kristo eh. Could any reliable witness stand up and say something against Christ? Ang tawag sa taong yon, false witness. Bakit? Dahil sinungaling. Dahil hindi tama yung sasabihin. So, ang dami, no? At the last, merong dumating dalawa. Mga kapatid, may dalawa nagpakita. May dalawang naglakas loob na magsalita laban kay Kristo, verse 61. Nasaan pa lang po tayo? Nandun pa lang tayo sa council. Wala pa tayo kay Pilate, mga kapatid. Ito yung, kumbaga, preliminary trial ni Kristo sa presensya ng mga elders ng nation of Israel. So, ang Panginoong Yesus, nandoon siya, at nililitis siya, at dito ka lang makakita, mga kapatid, dito ka rin makakita na ng trial na mag-isa lang yung dependent. Okay, isa lang, mag-isa. Walang kasama, mga kapatid. Pero dito ko lang din makikita na kahit siya ay nag-iisa, walang sino man ang nakakapagpatunay na siya ay nagkamali. Okay? So in verse number 60, may nakita silang dalawa, may dalawang naglakas ng loob, and sabi niya, verse 61, and said, yung taong to, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. Sa palagay niyo, tama yung sinasabi niya? Mga kapatid, false witness to eh. Misquotation. Ang sinasabi ni Kristo doon, nung nagsasalita siya na, I will destroy, hindi niya sinabing the temple, mga kapatid. Ang sinabi niya, this temple. Bakit? Ano yung tinutukoy niya? Yung sarili niyang katawan yun eh. I will destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ang tinutukoy ni Kristo, nawawasakin niyang templo, ay yung kanyang katawan mismo. At itong mga taong na to, syempre, narinig lang siguro, nakatayo doon, sinasabi nito, tagal binild niyang temple na yan, tapos 3 araw lang, itatayo niya ulit. Diba? Yun yung naging testimony nila against kay Christ.
Verse 62. And the high priest arose and said unto him, Answerest thou nothing? Walang sinasabi ang Panginoong Hesus, tahimik lang siya. What is it which this witness against thee? But Jesus held his peace. But Jesus held his peace. Di ba nakakainis yung ganun tao, no? Di ka nainis sa ganun? Yung may tinatanong ka, di nagsasalita. Kung siya ay nasa lugar ng katotohanan, di niya kailangan magsalita. Amen? Di niya kailangan i-defend sa sarili niya kasi alam niya kung ano siya, kung ano yung sinabi niya. Alam niya yung totoo. But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God. Lakas ng loob, kausap niya yung living God eh. Hindi niya lang kilala. That thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Sabihin mo sa amin kung ikaw talaga si Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi sa kanya ni Kristo in verse 64, Thou hast said. Ikaw nagsabi niyan, sinabi mo. Thou hast said. Dinagdagan niya pa. Nevertheless, I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Mga kapatid, sabi ni Kristo, may kita niyo ako doon, nakaupo. He is claiming na siya ang Diyos. He's the Son of God. He's the Son of Man. He is Christ. Para mas makita natin, Mark 15. Ito po, dito para makita nyo bakit naghurimintado yung mga high priest, o yung high priest saka yung mga scriba at mga elders dahil dito. Sorry, Mark 14 po. Mark 14. Doon tayo sa, di ba? Doon sa 3 days, verse number 60. Verse number 60. Nandito tayo, magtatanong na yung high priest sa kanya. Mark 14, verse 60. And the high priest, nandiyan na po kayo? And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? Wala ka bang sagot? What is it which this witness against thee? But he held his peace, parehas doon sa Matthew, and answered nothing. Again, the high priest asked him and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed? Tinanong siya, ikaw ba? Ikaw ba talaga si Kristo? Verse 62, and Jesus said, I am. Alam mo bakit maghuhurumintado siya, yung high priest? Kasi yung title na I am, naka-reserve lang yun sa Diyos. Nung tinanong ni Moses, sinong sasabihin ko sa mga taong ito kung sino ka, Panginoon? I am what I am. That is one of the names of God. Yun yung isa sa mga pagkakilala ng Diyos, revelation of Himself, na ang tawag sa Diyos ay I am. And Jesus said, I am. And ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Verse 63, tignan yung reaction nila mga kapatid. Then the high priest rent his clothes. Bakit nirent niya yung clothes niya? Kasi blasphemous yun kung nagsisinungaling si Kristo. Kung hindi totoo yung sinabi ni Kristo that He is the I am, then that is blasphemy. You are claiming deity. You are claiming that you are God. You are claiming that you are Christ. Pero kung hindi nagsisinungaling si Kristo, mga kapatid, yung mga tao na yun ang blasphemous. Because they are rejecting who God is in their front. Sa harapan nila, nire-reject nila kung sino si Kristo. Then the high priest rent his clothes and saith, What need we any further witness? Yun lang yung kailangan nila. Yun yung pinakakailangan nila para idiin si Kristo. Wala na yung mga false witness nila kung ano-anong pinagsasabi. Walang kwenta yun. Ito lang ang kailangan nilang proof. You are claiming that you are the I am. You are claiming that you are Christ. You are claiming that you are God. You're worthy of death. Ye have heard the blasphemy. Sabi niya, verse 64. What think ye? Sabi ng high priest, narinig nyo. Narinig nyo na. Ano sa palagay nyo? And they all condemn him to be guilty of death. And some began to spit on him and to cover his face and to buffet him. Merong mga dumura, merong mga tinakpan yung kanyang mukha, at merong mga sumuntok sa kanya. And to say unto him, Prophesy! And the servant did strike him with the palms of their hands.
Nangyari po ito, tama, gabi to. Remember, gabi to. Kinuha siya, habang nagpipray, ang Panginoong Yesus, yun yung binitray siya ni Judas. At nung binitray siya ni Judas nung gabi na yon, dinala na siya diretso dito sa mga tao na to, sa Sanhedrin, dito sa elders of the people. Ito na, gabi nangyari yon. So, kinlaim ni Jesus Christ, mula sa bibig ni Kristo, narinig nila that He is the I am, that He is Christ. Mula sa bibig niya, siya yung sinasabi ng Bible na darating. Siya yung sinabi ng Old Testament na prophesy, na darating para iligtas ang kanyang bansa. He is the Christ. He is the Son of God. He is the Son of the living God. Gabi yun. Now, dumating yung umaga. Nandun na tayo sa Luke 23. Pagdating ng umaga, ang desisyon ng mga nagmamagaling ay dalhin ng Panginoong Yesus kay Pilate. Ang desisyon ng council, ang desisyon ng mga elders of the people, ay dalhin ng Panginoong Yesus kay Pilato. And the multitude of them arose and led him unto Pilate. In Matthew 27, may kita natin doon yung cross-reference ng passage po na yan. Matthew 27 verses 1 to 2, may kita natin yung time kung kailan naganap. When the morning was come. When the morning was come. All the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. And dito may kita natin another light dito sa nangyayari. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate. So dito pinangalanan na kung sino yung ating atribida. Okay? Hindi siya yung bida eh. Si Jesus Christ yung bida. So yung ating atribida, ang pangalan niya ay Pontius Pilate at siya ay governor. So he is the governor. Pontius Pilate, the governor. Now, balik tayo sa Luke 23. The whole multitude of them arose and led him unto Pilate. Preacher, what is the reason why? Ano po yung dahilan kung bakit itong mga tao na ito? Bakit itong mga tao na ito? Kung napatunayan nilang blasphemous ang Panginoong Yesus, ba't di na lang sila yung pumatay? Bakit hindi nila batuhin hanggang mamatay ang Panginoong Yesus? John chapter 18. John chapter 18. You see, ang scriptures, para maintindihan mo, you need to compare scriptures with scriptures. Here a little, there a little. John chapter 18. John chapter 18. May kita natin dito the reason why. Verse 28. John chapter 18 verse 28. And throughout the course of this message, mga kapatid, ganun lang naman gagawin natin. Pupunta lang tayo ng Matthew, pupunta lang tayo ng Mark, pupunta lang tayo ng John, pupunta tayo balik ng Luke. Okay? John chapter 18 verse 28. Then led they Jesus from Caiaphas, yun yung nabasa natin kanina, unto the hall of judgment. So, yung lugar kung nasa saan si Pilate, ang tawag din pala ay hall of judgment. Parang sa Olongapo, no? Hall of justice, no? Si Pilate yun doon. Okay? Hall of judgment. And it was early, so umaga, morning, and they themselves went not into the judgment hall. Hindi sila pumasok. Bakit? Lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Teka. Nag-gets nyo ba? Si Kristo kinuha nila. Nung gabi lang na yon, pinagsasampal nila, dinuraan, okay? Kinoberan yung muka, tinali, dala nila ngayon kay Pilate, umagang-umaga, nag-iingay sila, Pilate! Pilate! Oh, dyan pala kayo. Elders yun ng people, high priest kasama. Pasok! Di pa kami papasok. Oh, bakit kayo di papasok? Inaabalan niyo ako umagang-umaga Ba't di kayo papasok? Passover kasi namin baka ma-defile kami. Ha? Passover nyo? Baka ma-defile kayo? Ba't ganun sila? Katatapos nyo lang manampal Katatapos nyo lang duraan ng Panginoong Hesus Anong dahilan kung ba't nila dadaling kay Pilate? Kasi ayaw nilang marumihan ng kanilang mga kamay. Gusto nila, mamatay siya, pero hindi sila yung gagawa. Gusto nila, mamatay si Kristo, pero hindi sa kanilang mga kamay. Gusto nila, dito sa gobyerno, dito sa Roma naman to. Sige, siya na lang pumatay. Tama. Punta tayo kay Pilate. Punta tayo doon. Pero hindi tayo papasok sa doon sa judgment hall. High priest, di tayo pwede doon. Alam mo naman sa batas,
Alam mo naman na hindi dapat tayo ma-defile. Haller, hindi natin pwedeng gawin yun. Dito mo makikita mga kapatid, na kapag ang relihiyon nauna sa katotohanan, kapag ang relihiyon inilagay mong mas importante kaysa sa katotohanan, magiging ridiculous ka talagang tao. To the point na, practically, ang Nazareno po, nandoon lang naman sa Quiapo buong taon. Ba't di mo pinupunasan? Ba't tuwing January ka lang pupunta? Anong meron? Anong brand nyo, mga kapatid? Diba? Ibig sabihin, kapag yung relihiyon ay inilagay mo kasi yun ng mas importante sa iyo kesa sa katotohanan, ang pananampalataya mo magiging walang dating. Ay, teka, hindi kami papasok dito, marurumihan kami. Ha? Pinagsasampal si Kristo. Gusto na patayin, pero dahil Passover, ay, huwag tayong gagawa niyan ngayon. Pagawa natin sa iba. Makita natin, mga kapatid, hindi sila pumasok, lest they should be defiled. Matthew 15, ito yung mga tao na pinagsasabi na pinipreach ni Kristo. Kaya po, inis na inis sila kay Kristo dahil ang Panginoong Hesus bilang katotohanan ay hindi takot na sabihin kung sino sila. Matthew 15, verse number 7 to 9. Ito yung testimony ni Kristo tungkol sa mga tao na ito. Sabi niya, nung nandito pa siya, nagtuturo pa siya, sabi ng Panginoong Hesus, "Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain, they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Ito yung mga tao na ito. And in verse number 6, may kita natin, this is also the representative nung kanila pong ginagawa. Sabi dito, thus, sa verse number 6, pagkatas ng tuldok sa free, "Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition." Ginawa niyong walang bisa ang kautusan ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. This is the people na lumilitis sa Panginoong Hesus. This is the kind of people na dinala siya papunta kay Pilato. So, nasa Luke 23 po tayo mga kapatid, verse number 2. Verse number 2. Dinala nila kay Pilato, nakita niyo yung context kung ano nangyari, kung bakit nila kay Pilato dadalhin, kasi gusto nila na si Pilato ang gumawa ng dirty job, ng dirty work. Verse 2. "And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation and forbidding to give tribute to Caesar." Oops. Naalala niyo yung teaching ni Kristo? Tinitempt si Jesus Christ kung magbabayad ba siya ng buwis. Ano sabi ni Kristo? Akin na yan. Whose superscription is this? Sino kalagay dito? Caesar's. Anong sabi ng Panginoong Hesus? "Render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God's." So itong sinasabi nila, wag daw mag-alay kay Caesar. Kasinungalingan, mga kapatid. Kasinungalingan. Saying, sabi pa nila, that he himself is Christ a king. Yun, medyo may katotohanan pa yung sinasabi nila na yun. So, may kita natin, mga kapatid, it is not lawful for them. Okay? Balik tayo ng John 18. Hawakan nyo lang yung Luke 23 kasi ito yung pinaka-main verse natin. John chapter 18, mga kapatid. Aaminin na nila mula mismo sa kanilang mga bibig kung bakit kay Pilato nila dinala si Kristo. In verse number 31, John 18, sabi niya, "Then said Pilate unto them, kunin niyo siya. Hatulan niyo siya ayon sa inyong batas." Diba? Kasi may sariling batas ang, tama po, may law naman ng Israel eh. Ang Diyos na nagbigay sa kanila ng law. So sabi ng Pilato sa kanila, dahil Romano siya, o sige, kunin nyo. Kayo na bahala. Atulan nyo sa base sa law nyo.
Listen to this. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death. By their own admittance, mga kapatid, alam nila na yung gagawin nila hindi naayon sa batas. Ayon sa kanilang mga bibig, ang kanilang gagawin ay hindi po naaayon sa batas ni Moises. Remember, nung si Jesus Christ ay tinatry nilang ipukpok at idiin tungkol sa batas. At one time, dinala pa nila si Magdalena. Di ba yun? Mary Magdalene sa kanya. Para i-judge. Kasi sabi ni Master, this is caught in adultery. Sabi. Anong sabi ni Kristo? Anong muna ginawa ni Kristo? Mulat-sulat siya sa buhangin. Sulat-sulat siya. Sige, sinong walang kasalanan sa inyo, unang bumato. Dahil walang bumato kahit isa, ibig sabihin nun mga kapatid, lahat ng hindi bumato, alam nilang makasalanan sila. Dahil kung wala kang kasalanan, dapat bumato ka. Pero walang bumato. Gusto nilang dikdikin si Kristo para masabi na unlawful siya, na hindi siya sumusunod sa batas ni Moses. But even in the law, Jesus Christ, blameless. Wala sila talagang maidiin sa kanila. Walang kahit na anong bagay sila na mapipinpon kay Kristo, na masasabi kay Kristo, na masasabi nila na guilty si Kristo. Wala! Alam mo kung sino lang hindi guilty doon sa sin na yon, yung nangyari kay Mary Magdalene? Si Kristo lang. Pero sabi ng batas, para maipapatay yung isang tao na yun, kailangan 2 witnesses eh. 2 or 3 witnesses. Let the word be established. Siya lang yung alam niyang totoo. Siya lang. Wala nang witness. Tama lang na pinalaya niya si Mary at sabi niya, sin no more. Bakit? Siya lang ang witness eh. Wala na, nasa na yung nag-a-accuse sa'yo? Wala na, Lord. O sige, go and sin no more. Itong mga lawyer, itong mga tao na kung saan buong buhay nila, idinedicate nila yung kanilang buhay para sa pagkabihasa sa batas. Nung nilabanan sila ng katotohanan ni Kristo, abay wala silang nasabi. Unti-unti sila, wala daw kasalanan. Teka, meron kaming kasalanan. Atras. Dito rin po sa John 18, may kita natin yon. Sabi ng verse 31, It is not lawful for us to put any man to death. Because they know deep in their hearts na wala po si Kristong ginawang masama. Na wala si Kristong ginawang mali. And yet they are pinning Him down. Gusto nilang patayin, paslangin si Kristo. Dahil mababasa natin mamaya sa mga talatang ating babasahin, inggit sila kay Kristo. For envy, they delivered Him up. Kau ba naman? Hindi ka katulad nila, wala ka dito sa mga, wala ka sa grupo nila, tapos bigla kang darating, magtuturo ka, mas magaling ka pa. Aba, maingit sila. Ba't yun? Ano yung nagtuturo doon? Ba't galing niya? He's one as speaking with authority. Grabe itong tao na to. Hindi lang kasi siya basta tao eh. Yun yung na-miss nila mga kapatid. At yun yung ayaw nilang i-claim at yun yung ayaw nilang paniwalaan. He is not just a man. He is the Christ, the Son of the living God. That's who Jesus Christ is. At yun yung ayaw paniwalaan ng high priest at nung mga taong kasama niya po dito mga kapatid. Now, back to Luke chapter 23. Luke chapter 23, we have witnessed the lies, the defamation, itong mga tao na to. Kala ko ba, ayaw nyong ma-defile kayo pagpasok dun sa judgment hall, pero yung sariling yung mga actions is utterly detestable and utterly hindi talaga pasado sa kahit na anong measurement. Verse 3, ito na. And Pilate asked him, si Pilate na yung nagtanong, remember, if I'm not mistaken, this is the only time na nagkausap ang Panginoong Jesus at si Pilate. Dito lang sila nagkita. Dito pa lang sila nagkakilala. At yung pagkakilala nila, usapang patayan na po, mga kapatid. Kasi crucifixion eh. Gusto mangyari ng high priest at ng mga taong kasama niya. So nagtanong si Pilate kay Jesus Christ. Ang tanong niya, Art thou the King of the Jews?
And he answered him and said, Thou sayest it. Alam niyo po kung bakit delikado na i-claim ni Jesus Christ na siya yung King of the Jews? Dahil magiging guilty siya ng insurrection. Ibig sabihin na nag-i-incite siya ng rebellion sa bansang ito na kumukontra kay Caesar. Parang sinasabi nila, sarili na kaming bansa. Under sila ng Romano eh. So, sarili kaming bansa. But remember this, mga kapatid, about Jesus Christ. Kung bakit nung una siyang dumating, He did not bring about His kingdom yet. Dahil the purpose nung una niyang pagdating is first and foremost to die for His people. To suffer, yun po yung nakalagay sa prophecy, mga kapatid. Ang sequence, suffering muna. Bago siya dumating sa glory. He needs to suffer first, then to enter into His glory. This is His first coming. This is His second coming. Even though, by judicial right, by every right, divine right, lahat ng karapatan na kay Kristo na, and He could easily claim the throne in Jerusalem, hindi pa yung araw na yun. Hindi pa ito yung tamang panahon. This is the time where Jesus Christ should suffer first for His people and then enter into His glory. Hindi pa yun yung nangyayari, mga kapatid. Kaya ayaw din ng high priest at ng mga tao na to kay Kristo kasi ito yung gusto nila eh. Gusto nila may hari na mag-aalis sa kanila mula dito kay Rome at bigyan sila ng masaganang buhay. Which, yun din yung mindset ni Judas. Yun din yung mindset ni Judas. Pero, kaya nga kailangan mag-aral tayo ng Bible eh. Bakit? Kasi, it's not yet the kingdom. Pinipreach during this time nung si Kristo ay nasa lupa pa at hand. Gets? Hindi pa, this is it, pansit. Hindi pa yun. At hand pa lang, ibig sabihin, pinipreach kasi pinaghahandaan pa. Ihanda nyo na yung mga sarili nyo, papalapit na. Ayan na. Pero hindi pa. Ang gusto mangyari ng mga Hudyo, ito na agad. Ito na yung hari. Ito na. Hindi pa nga eh. Relax. May plano ang Diyos. Kailangan mamatay muna si Kristo bago tayo pupunta dito. Na-miss yun ng high priest at ng kanyang mga kasama. Na-miss nila yun, kaya ayaw nila kay Kristo eh. Kasi ang hinahanap nilang Messiah, yung matipuno, yung hari, yung talagang wawasakin yung kadiliman. Ang nakita nila, baby sa sabsaban. Ang nakita nila, that lowly Jesus who lived simply under the carpenter, Joseph. Hindi sila makapaniwala eh. Sabi, sino maniniwala dyan? Anak yan ng carpenter. Di ba anak yan ni Jose? Ganun eh. Ganun yung datingan kapag sinasabi yung pangalan ni Kristo, mga kapatid. May kita natin yun sa Book of John, pero hindi ko na pupuntahan po for the sake of time, mga kapatid. Dun, may kita natin yung verse 3 na yan, mahaba yan. Yung sa Luke 23 verse 3, mahaba po yung palitan na yan. Unang tanong ni Pilate sa kanya kasi, ikaw ba yung the King of the Jews? The King of the Jews. Ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, iyan ba ay ikaw mismo ang nagtatanong sa akin, nagsasabi, o narinig mo lang yan sa iba? Sige na, puntahan na natin para maniwala kayo. John chapter 18, mga kapatid. John 18. Verse 33. John 18, verse 33. Then Pilate, sabi niya dito, entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou, ito yung unang tanong ha, Art thou the King of the Jews? Ikaw ba yung the? Kaya ang Bible natin, mga kapatid, pahalagahan nyo yung kahit article lang may pinagkaiba. The and a, okay? Ang tanong sa kanya, Art thou the King of the Jews? So, nagsagot si Jesus Christ sa 34. Sayest thou this thing of thyself? Ikaw lang ba nagsasabi nito? O yung iba? Or did others tell thee of me? O narinig mo lang to sa iba? Pilate answered, Hudyo ba ako? Am I a Jew?
Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Anong ginawa mo? Jesus answered. Ito yung sagot ni Kristo na talagang, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Totoo ba yung sinasabi ni Kristo? Yes. Bakit? Nasaan ba yung kingdom niya? Kingdom of heaven. Thy kingdom come. Galing taas, ibabagsak niya dito sa lupa. So dito na siya magkikingdom, pero hindi galing dito. Galing taas. Okay? Kaya sabi niya, hindi dito, hindi. My kingdom is not of this world. Kasi tinatanong niya, ikaw ba yung the king of the Jews? Kapag sumagot ang Panginoong Isus na diretsa doon na, oh, ako yun. Abay, naloko na. Naloko na. Diba? Hindi pa eh. Yung glory niya, later pa yun eh. He need first to suffer. Okay? Kaya po mga kapatid, ang sagot niya ganun. Kaya nagtanong ulit si Pilate pangalawang beses, 37. Then Pilate therefore said unto him, art thou a king? Nakita niyo kaibahan? Napakaliit lang ng difference doon. A king then. Sa words, ang liit lang, yung the napalitan ng a. Doon sumagot ang Panginoong Hesus ng 37, thou sayest that I am a king. Kasi iba yung a king sa the king. Yung the king, ngayon na yun. Yung a king, king ako, pero future pa yun. Magiging king talaga ako ng Jews, pero sa future ko pa yun i-claim. Relax, Pilate, relax. I am a king, thou sayest it. Ikaw nagsabi na ako ay hari. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth, heareth my voice. Sila na nasa katotohanan, pinapakinggan kung anong aking tinig. Balik tayo, Luke 23. Nakita nyo na po, yun yung verse number 3 ng Luke chapter 23. Nakita nyo, hindi lang kapag nag-aaral ng Bible, talagang dapat titignan mo pala. Meron palang ibang parts na nagsasabi, ganito pala yung nangyari. Dito pala shortcut yung naganap, dito pala hindi. So, kailangan tinitignan natin. Nag-usap na si Pilate sa si Jesus, yun yung pag-uusap nila tungkol sa pagiging hari, tama? Ang sagot ni Jesus Christ, hindi naman dito yung kaharian ko eh. Ano gagawin ni si... Hindi, ibig sabihin, hindi pwedeng akusahan din ni Pilate si Kristo, na si Kristo ay lumalaban kay Caesar. Bakit? Magkaiba sila ng level eh. Si Caesar pang Rome lang eh, si Kristo out of this world. So, hindi niya pwedeng akusahan, itong tao na to, dapat lang talaga patayin kasi lumalaban kay Caesar. Si Pilate walang masabi. Teka, yung tao na to, iba. Ibang kalibre, hindi ko maabot. Out of this world. My kingdom is not of this world. Sabi niya. Anong sabi ni Pilate? Verse number 4, Luke 23. Then said Pilate to the chief priests and to the people, High priest! Ay, kinig kayo. Yes, Pilate. Crucify him? Sabi ni Pilate, I find no fault in this man. I find no fault in this man. Mga kapatid, yung governor ng Rome na nakastasyon doon sa bansang Israel, even he himself, by his own admission, umpisa pa lang to ha. Umpisa pa lang. Kasi yung mga Hudyo na ito, mga kapatid, ayaw naman talaga nila, bakit itong gagawin ni Pilate, kakaiba ito? Bakit may trial pa? Gusto nila, patayin agad. Kung sila, Pilate, sige na, pakipako mo na yan. Magtiwala ka sa amin. Alam namin ginagawa namin. Kaya tinanong ni Pilate eh, oh, di, kayo na gumawa. Kaya sagot nila, it is not lawful for us to put any man to death. So si Pilate sabi, oh, okay, oh, sige, tatanungin ko muna, mag-uusap muna kami. Nag-uusap sila, ano ka ba? Ikaw ba ang hari? O isa kang hari? Okay, nag-usap sila. Wala na. Ang galing sumagot. Balik siya sa kanila. I find no fault in this man. I find no fault in this man. A Roman governor at the onset of this mock trial have found no fault
in our Savior. Let me tell you that this world will continue to accuse Christ of crimes He did not commit or allowed. Patuloy ang mundo, sasabihin nila, ito yung ginawa ni Kristo, ito siya, This world will continue to deny who He is, but Pilate, who talked to Him personally, found no fault at Him at all. Ikaw, di mo nakausap si Kristo. Si Pilate nakausap niya mismo. Siya, sa kanyang sariling bibig nagmula, wala akong nakikitang mali sa kanya. I find no fault in this man. Now, verse 5. And they were the more fierce. Galit na galit, gusto mga gat. Saying, He stirred up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place. May kita natin, di ko na po bubuksan, Matthew 27:13-14, saka Mark 15:4-5. Nung ito yung mga galit na galit sila, nagsasalita sila ng mga kung ano-ano pa ring akusasyon, but Jesus yet answered nothing. Nothing. Sa kanila, may sinabi pa ba ang Panginoong Hesus? Nothing. And to this Pilate, the governor, marveled greatly. Di ba tayo, kung tayo inaakusahan, kung ikaw maaakusahan na may ginawa ka isang bagay, magsasalita ka. Ako naniniwala doon. Amen. Kung kahit sino sa atin dito, masasabihan ka, oy, kinuha mo yung cellphone, oy, kinuha mo yung 500. Aba, biglang ang reaksyon mo doon agad eh. Hindi ako yan ha. Paparatangan mo pa akong magnanakaw. Baka ikaw ang magnanakaw. Ganun tayo. Ganun tayo. Pero si Kristo, mga kapatid, ipapapatay na siya, wala pa siyang sinasabi. Dead silence. Tikaw man bibig. Si Pilate, na kinakausap siya, sila nag-uusap personal eh, private lang yun eh. Namamangha siya. Ano kayo iniisip ni Pilate, no? Iba tong tao na to? Ibang klase to? Hindi to ordinaryo? Kung tao na to, iba lang talagang, wow. Pero si Jesus Christ, wala siyang sinabi. Verse 6. When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean. And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod. So itong Herod po na ito, iba na to sa Herod na nagpapatay ng mga bata. 2 years old pababa, kasi namatay na yun eh. Namatay na yung Herod na yun. Iba na to. So kung tama yung aking napakinggan, ito po ay isa sa mga anak nun. So ito yung next na Herod na rin na kabilang doon sa naghahari-harian dito sa Israel. Which alam natin, dapat ang right talaga to be king na kay Kristo. Kasi yung linya ni Mary sa ni Joseph, kahit si Joseph mismo hindi niya tunay na tatay, yung linyahan na yun, mga kapatid, parehas papunta kay David. Parehas sureball. Kaya pag binasa mo yung genealogy, sureball yun. Talagang siya yung son. Son of David, son of Abraham. Wala pong masasabi yung mga tao doon. But then again, tingnan natin, ito yung sitwasyon. So, pinunta siya kay Herod. Verse 8, and when Herod saw Jesus, he was exceeding glad. For he was desirous to see him for a long season, because he had heard many things of him, and he hoped to have seen some miracle done by him. Nagtanong-tanong siya. He questioned with him in many words. Pero kagaya dun sa mga elders and scribes, but he answered him nothing. Nothing. And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him. And Herod with his men of war set him at naught, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and set him again to Pilate. So, parang pinaglaruan na po siya, nilagyan na po siya ng robe. Parang ang hari na. Ganun, no? Yung dating. And the same day, Pilate and Herod were made great friends together. Wow. Nakuha niyo pang maging magkaibigan. No? Sa gitna nito. For before, they were at enmity between themselves. Now, verse 13. Nakita niyo po yung senaryo? Okay? Ulitin po natin ha. Nasa high priest, nung gabi, nung umaga, dinala kay Pilate. Nung nalaman ni Pilate na taga-Galilean si Kristo, o nandun yung jurisdiction, pinunta niya kay Herod. So, lumipat si Kristo. Binalik ni Herod kay Pilate kasi di nagsasalita.
Hindi nagsasalita ang Panginoon Jesus, wala siya sinasabi. Balik siya kay Pilate. Ngayon kay Pilate na tayo ulit. And Pilate, verse 13, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, said unto them, Ye have brought this man unto me as one that perverted the people. And behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man, touching those things whereof ye accuse him. Inulit niya na naman. Dinala niya siya dito, na nag-aano siya ng gulo, na ginugulo niya yung bansa. Pero, in-examine ko na siya. Kinilatis ko na siya. Wala akong makitang mali sa kanya. No, nor yet Herod. Sabi niya, verse 15, kahit pa sa Herod. Yung kaibigan ko, naging kaibigan niya lang eh. For I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. Nothing worthy of death is done unto him. For the second time, Pilate declared that he had found no fault in this man, touching those things whereof the Jews accuse him. Even in Herod's presence, nothing worthy of death is done unto him. Pero itong sistema, ito ang nangyari mga kapatid. Anong day ito? Day ng Passover, paparating na. Ito na yun eh. No? Passover na eh. Meron silang kostumbre, parang tradisyon, na tuwing Passover, magpapalaya ng bilanggo. May kostumbre po na naimbento. Wala namang ganun eh, sa Lumang Tipan. Ang Passover supposed to be remembrance kung paanong inilabas ng Diyos ang bayan ng Israel sa Egypt miraculously. Na yung mga firstborn hindi namatay dahil naglagay sila sa kanilang mga doorpost ng blood. When I see the blood, I will pass over you. Yun supposed to be yung sineselebrate nila. Pero, dahil nga 400 years, silent din ang Diyos, nandyan naman ang word niya, pero ang mga tao, walang direct revelation sa Diyos during that time. Maraming mga naimbento, including this custom, na tuwing Passover, magpapalabas ng bilanggo. Ito na. Verse number 16. I will therefore chastise him and release him. Yun yung nasa mind ni Herod. Gusto niya talagang i-release si Kristo. So si Kristo na inaiisip niya na, i-release. For of necessity, he must release one unto them unto the feast. John 18, para makita niyo yung sinasabi kong custom. John 18, verse 39. John 18, verse... Nandyan pa po ba kayo? Huwag niyo pong tutulugan mga kapatid. Ang sine, mas lalong gumaganda yan. No? Ito na pupunta tayo doon na tayo sa taguktok nung palabas. So John 18, John chapter 18, verse number 39. John 18:39. Sabi ni Pilate sa kanila, But ye have a custom, that I should release unto you one at the Passover. Will ye therefore that I release unto you the King of the Jews? Will ye therefore... So doon, yung custom na yun, alam ni Pilate yun, na yun yung nabutan niya siguro during that time. Ang gusto niya mangyari, palayain si Kristo. Palayain si Kristo. Okay, burahin ko po ito ha. Right. Now, may introduce tayo sa tao na ang pangalan niya Barabbas. On the other side, we have Jesus. Okay? And on the middle, we have Pilate. Custom ng mga Jews na on the Passover, meron siyang papalayain. Sa mind ni Pilate, obviously, pipiliin nila si Jesus. Kasi wala namang nagawa eh. Inggit lang sila eh. Itong Barabbas na ito, kung babasahin natin mga verses, isa siyang notable prisoner. Hindi lang po siya preso, mga kapatid, notable. Yung mga mayor, notable yung mga yun eh. Notable, honorable mayor, mga ganon. Kasi magagaling. Isipin mo sa Bible nakalagay, he is a notable prisoner. Aba, sikat na priso, sikat na bilanggo. Bakit? Dahil siya po ay gumawa ng mga bagay na kung saan labag sa batas.
Ano po yung mga bagay na yun? He made insurrection. Yun yung mababasa rin natin dyan sa mga verses na yan. Siya ay nagdi-desire na i-overthrow ang gobyerno ng Rome. So gusto niya patalsikin yun, kaya nag-i-insurrection sila, nag-aalsa sila. Okay? So he is also a seditious person. Kagaya rin niya ng insurrection. At sabi pa ng Bible, murderer siya. Wow. Ang ganda ng resume mo, bro. Barabbas, bilanggo, komunista, made insurrection NPA, no? Seditious, mamamatay tao, murderer. Resume, bagsak sa NBI, bagsak sa police clearance, walang naipasa. Okay? Jesus. How about Jesus? Anong nagawa ni Jesus? Sabi ni Pilate, no fault in him. Ano pa? Ano pa? Nothing worthy of death. Di ba si Pilate din nagsabi niyan? Nothing worthy of death. Hindi, walang kahit na ano ka maakusa sa kanya para siya ay mamatay, na ipapatay. Wala. Okay? Alam din ni Pilate na siya ay dinala lang sa kanya for envy. Inggit lang yung mga high priest. Yung high priest sa kay mga tao na yun kay Jesus, kaya siya dinala sa kanya. So, malicious mga kapatid. Malicious yung intent. Sa batas, kapag malicious intent, delikado ka. Okay? At ang matindi doon, ang dami nila, sandamakmak sila, isa lang si Kristo. Alone. In this trial. Kung parehas si Barabbas at si Jesus, okay, parehas silang ipabadaan mo sa Roman law saka sa Jewish law. Sa Roman law at sa Jewish law. Lilitisin mo si Barabbas sa Rome, patay siya. Tingnan mo yung mga kaso niya, oh. Oh. Ibig sabihin, kalaban ng ano to, kalaban ng state. Enemy of the state to, Joma Season. Okay, ganun yung ano niya. Jewish mga kapatid, bagsak din siya. Nag-murder ka na eh. Oh, anong sabi ng batas? Pumatay ka, patayin ka din. So Roman law, Jewish law, si Barabbas guilty. Clear. Si Kristo, Roman law, sabi ni Pilate, walang fault. Jewish law, it is not lawful for us to put any man to death. Pasado pareha si Kristo. Nagtanong si Pilato, sino ang papalayain ko? Si Barabbas o si Jesus? Ang sagot ng mga tao, away with this man. Si Barabbas palayain. Anong klaseng utak meron ng mga tao na to? Mga utak tuko, mga utak itik, mga kapatid. Pero nakita natin, tignan nyo, verse number 18 yan. And they cried out all at once, saying, away with this man and release unto us Barabbas. Sabay-sabay sila sa bayang pagbigkas. Pakipalaya nyo ito. Sakit ng ulo ng lipunan to eh. Ang daming kaso. Dahil lang sa inggit, mas gugustuhin nyong ang kriminal ay palayain kumpara sa inosenteng tao. Mas daig pa yung drama, mga kapatid eh. Sa tunay na buhay, baka talaga mapagbigyan pa si Kristo eh. Pero dito sa pagkakataon na ito, mga kapatid, wala eh. Mag-isa ka lang eh. Walang abogado. Walang abogado. Mag-isa lang siya. Yung judge, yung tumatayong judge, ang hatol, wala siyang kaso. Cleared.
Sa NBI, pasado. Police clearance, walang record. Pero iba yung pressure ng mga tao eh. Nakita niyo yan? Iba yung boses ng masa, mga kapatid. Ang boses ng masa, ayaw namin sa kanya! Si Barabas, sige, ano mo na yan? Labas na. Tanggal mo na sa kulungan yan si Barabas para makikipako na yan si Kristo. Intentionally, because of envy, the chief rulers desired Jesus to be destroyed. Kaya, may kita din natin na pinilit nila, talagang pinersuade nila, mga kapatid, they are lobbyists, sabi nila sa mga tao. Alam mo, kailangan mamatay ang Kristo na yan. Daming gulong ginagawa niyan dito sa bansa natin. Diba? Opo, sige. Sigaw kami. Ano pong gagawin namin? Sabihin nyo, crucify him. Ganun po ba? Okay. Bayad din siya. Parang ano yun, 500. Sige na, salita ka. Sige na. Papako na yan. The Roman law, the law of Moses, find Jesus not guilty. The Roman law find Jesus not guilty. But do you know where Jesus is sought to be guilty? Dito, hindi siya guilty, tama? Rome, pasa. Jewish, pasa. Pero saan hindi pasado si Kristo? Sa mga puso ng taong makasalanan. That's where Jesus Christ is not welcome. To the law, blameless si Kristo. Wala siyang kasalanan na gawa. But to the hearts of the people that are sinners before God, they could not stand the presence of Jesus Christ dahil nire-reveal ni Kristo kung sino sila. This is the reason why kahit po ang mga tao ngayon nire-reject ang offer ng Diyos na kaligtasan. Libre, walang bayad, regalo, pero nire-reject ng tao. Bakit? Dahil kinamumuhian nila si Kristo dahil pinapakita ni Kristo ang laman ng puso ng tao. By His very nature, yung katotohanan, si Kristo ang katotohanan, di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So yung nature ni Kristo, siya yung katotohanan by its very nature. He speaks with authority and exposes error and evil by His light. Pinapakita ni Kristo, when He speak, hubad ka kay Kristo. Wala kang maitatago sa Kanya, wala akong maitatago sa Kanya. When He speaks, direkta yun. Tagus yun. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and as a discerner of the thoughts and intents of the heart. That's who Jesus Christ is. Men's heart are revealed. Na ipapakita ko anong laman ng puso. Hindi ito tago sa Kanya. The very message of the gospel persuades men. Yung mensahe natin, yes, the gospel ay yung si Kristo ay namatay. Pero mga kapatid, hindi yun natapos doon. Para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, para maligtas ang tao, kailangan aminin niyang kasalanan niya yung binayaran ni Kristo. So ano ang tao? Makasalanan. Kaya hindi naliligtas ang tao dahil ayaw niyang umamin na siya ay makasalanan laban sa Diyos. At kapag pinaniwalaan ng tao na si Kristo ang tagapagligtas, sinasabi niyang siya ay makasalanan, hindi niya kayang gawin yun. Kagaya ng mga high priest, away with this man. Release unto us Barabbas. Mas pinipili ng sanlibutan ang isang kriminal kaysa sa walang kasalanang tagapagligtas. Di ba totoo yun hanggang ngayon? Amen? Mas pinipili ng tao ang kasalanan, mas pinipili ng tao ang makasalanan kaysa kay Kristo. Bakit tayo lang yung nakaupo dito ngayon? Kasi mas pinili ng mas maraming tao ang sanlibutan kaysa kay Kristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. At ayaw ng tao si Kristo dahil pinapakita ni Kristo yung laman ng puso ng tao. Out of envy, they delivered Him to Pilate. Kapag pinaniwalaan mo yung gospel, you are also saying to God na makasalanan ka. Kasi Christ died for our sin. Your sin, my sins, are included in the our sins. Kabilang doon yung kasalanan na meron ka at kabilang doon yung kasalanan na meron ako.
But that is the offer of Christ, mga kapatid. Remember, siya yung gumawa para hindi na ikaw at ako. He paid for our sins dahil alam niya, you cannot. Maybe dito na inis tayo kay Pilate. Sinasabi natin, bakit nagpapapili pa siya? Obvious naman ang sagot, dapat si Kristo ang palayain. Pero kung titignan mo mabuti si Barabbas, wala tayong pinagkaiba kay Barabbas. The only reason why nakalaya si Barabbas, dahil si Kristo yung pinari sa kanya at ayaw sa kanya ng mga tao. The only reason why hindi tayo pupunta na impyerno ay dahil si Kristo yung kumuha ng lugar natin, imbis na tayo. You should know that. That's who your Savior is. We should all know that Jesus Christ paid for our sins. Please, huwag kang matakot maligtas. Ba't ka natatakot? Ba't hanggang ngayon ayaw mo pa rin paniwalaan si Kristo? Why are you afraid? Nakita natin kung sino siya, wala siyang fault. Wala naman na. That's who He is, and yet you are choosing others rather than Christ. What's wrong with your mind? Please be saved. Christ paid that sin, so you no longer need to. But you need to trust Him. That's His requirement. Kailangan mo pa rin pagtiwalaan si Kristo Jesus. You have to realize that you are a sinner. But, yes, I am a sinner. But I have a Savior. The Jews rejected Him because they are comfortable with their customs, traditions, and religion. But they would not embrace the truth. Verse 20, mga kapatid, Luke 23, malapit na po tayo matapos. Chapter 23, verse 20, Book of Luke. Pilate, therefore, willing to release Jesus, spake again to them. Pilate. Oh, kawawang Pilate. Nakita niyo yung word na yan? Willing? Willing? I hope, mga kapatid, hindi tayo kagaya ni Pilate na hanggang willing lang. Willing ma-save, pero hindi na si-save. Why? Because ayaw niya talagang paniwalaan na si Kristo ay kung sino kiniklaim niya siya. Siya ay Son of God. Siya ay King of the Jews. Yes, He is that. Ayaw niyang paniwalaan. Ayaw niyang i-release si Kristo. Yung voices kasi ng mga taong masyadong malakas eh. Yung boses kasi ng yung hila kasi ng sanlibutan masyadong malakas. Yung hila ng kasalanan masyadong malakas. Pilate was willing. But if you will look to, kung titigan natin yung decision niya, nakita natin, he's not willing enough. Bakit? Dahil hindi niya nirelease si Jesus, ang nirelease niya, si Barabbas. Oh, nakakalungkot mga kapatid, on that day, na kapag tayo natulan ng Diyos, marami mga tao almost na save na. Muntik na eh. Bakit? Nakapakinig ng gospel, narinig yung gospel, umuupo sa church na nagpipreach ng gospel, pero nire-reject si Kristo week after week after week after week after week. They are willing, but not enough. They are willing, but not enough. Kahit ilang beses mo i-preach ang gospel sa kanila, hanggang dun lang sila. They admire Christ. They know na walang fault kay Kristo. Alam nila na walang worthy of death kay Kristo, pero papaniwalaan ba nila si Kristo? Hindi. Bakit di mo paniwalaan si Kristo? Hindi nila kaya. Kasi yung pressure eh. Yung pressure kasi ng tao eh. Yung mga iiwanan mo kasi kapag naniwala ka kay Kristo, takot ka dun eh. Takot ako dun eh. Yung mga bagay na kailangan mo i-give up, si Pilate, mga kapatid, natakot po mga kapatid. Takot na takot po si Pilate. Bakit? John 18. Tiga, John 19 na. John 19.
Verse 12. John 19, verse 12. Tignan nyo kung anong kinakatakot ni Pilate, mga kapatid. Kung bakit ayaw niya. Gusto niya eh. Gusto niya, pero bakit ayaw mong, ba't kulang? Gusto mo pero kulang. Malaking problema. John 19, verse 12. And from thenceforth, Pilate sought to release him. But the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king, speaketh against Caesar. Ooh. Sabi ng mga tao sa kanila, kung papalayain mo yan, Pilate, kaaway ka ni Caesar. Sino ba si Pilate? Trabahador ni Caesar yun. Kung siya ay magiging kontra kay Caesar, wala na siyang trabaho bukas. Wala na siya. At takot si Pilate doon. Verse 13, when Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat. Mga kapatid, kagaya ni Pilate, anong pumipigil sa'yo para piliin si Kristo? What's holding you back? Caesar? Mamamatay din yun. By the way, walang authority si Caesar over our God. Huwag mong katakutan yung mga kaibigan mo. Hindi mga kaibigan ko kasi pag naging Christian ako, nako, asarin nila ako. Nako, kapag naniwala ako, mag-iiba yung buhay. Mga kapatid naman, kung dito napatunayan mo sa si Kristo ay kung sino siya talaga, huwag mo nang pakinggan yung boses ng sanlibutan. Nag-iingay lang sila. Pero walang laman yung kanilang mga sinasabi. Puro akusasyon, pero walang laman. Bakit? He is found not guilty. That's my Savior. Luke 23. Luke 23. Verse number 21. So nagtanong siya, willing, di ba? Willing si Pilate, willing to release Jesus. Nagsabi pa siya, verse 21, but he cried saying, crucify him. Crucify him. And he said unto them the third time, why? What evil hath he done? I have found no cause of death in him. I'll therefore chastise him and let him go. Nakita niyo yung verse 22? What a testimony. Tanong niya sa mga tao, bakit? Ang sigaw nila, papako siya. Ipapako siya. Anong tanong ni Pilate sa kanila? Bakit? Anong masamang bagay ang nagawa niya sa inyo? Anong nagawa niya? Anong masama? Kung tatanungin kayo ni Pilate, o ngayon, tinatanong kayo ng salita ng Diyos, ikaw na nakaupo dyan, tinatanong ka, bakit ayaw mo kay Kristo? Anong nagawa niyang mali? May nagawa ba siyang mali sa buhay mo? Meron ba? Meron bang maglalakas ng loob na sasabihin, yes, Jesus Christ. Ito yung ina-accuse ko sa kanya, ganito siya. He's guilty. Meron ba? I believe even in 2025, nobody could stand against Jesus at sasabihin sa kanya that I have found fault in thee. Wala. Dahil lahat tayo magsasabi, He found fault in us. Siya ang makakakita ng fault sa atin, hindi tayo sa Kanya. Kung kayo yung tatanungin, meron ka bang nahanap na mali kay Kristo? Have you found evil? What evil hath He done? Meron bang nagawang mali si Kristo sa inyo? Sa inyo? Masasabi mo ba na merong ginawa si Kristong mali sa iyo? Bakit tinatanggihan mo siya? Ba't ayaw mo pa rin paniwalaan si Kristo kung wala naman siya nagawang mali sa iyo? Dahil natatakot ka sa sinasabi ng mga tao? Dahil ang lakas ng boses nila? Dahil natatakot ka sa kung anong sasabihin, opinion ng ibang tao sa iyo kapag naging Kristiyano ka? Come on, gising. If Jesus is the only one, is the truth is standing in front of you, wag ka nang makinig sa iba. Siya na yung hinahanap mo. Siya na yung magpapalaya sa iyo. Kung sasagutin natin honestly yung tanong na yun, what evil hath He done?
Sasagot ko, wala po. Wala. Wala naman talaga. So preacher, ang tanong ko sa iyo, preacher, bakit po namatay si Kristo kung wala siyang ginawang mali? Bakit siya pinako, preacher, kung wala naman siya kasalanan? Yun ang magandang sagutin, kapatid. Yun ang magandang sagutin dahil ang kasalanan kanya, kaya siya namatay, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi sa kasalanan natin. Yun ang sagot doon. Wala siyang ginawang mali, tayo yung may ginawang mali. Tayo yung may ginawang kasalanan. At bakit siya namatay? Dahil sa ating mga kasalanan. That includes mine and yours. Verse number 23. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priest prevailed. Kaya lang naman may Pontius Pilate ay dahil may Jesus Christ. Kaya lang naisulat yung pangalan niya sa Bible ay dahil kay Kristo Jesus. At nakakalungkot, man isipin, pero naisulat ang kanyang pangalan at mas nakilala siya na Poncio Pilato naghugas ng kamay. Bakit? Dahil mas natakot siya sa mga tao kaysa sa katotohanan. Tumayo siya sa kung anong sinasabi ng karamihan kaysa sa kung anong sinasabi ng katotohanan. Ang sinasabi ng katotohanan, wala siya. Siya ang Son of God, that is true. Hindi naman mali yun. He is a King of the Jews, that is true. Walang fault sa kanya. And yet, naghugas siya ng kamay and release Barabbas and send Jesus to be crucified. Gagayahin ba natin si Pilate? Gagayahin ba natin si Pilate? Na mas pipiliin ang sanlibutan kaysa kay Kristo Jesus. Will we choose Pilate over Christ? Or will we choose the world, the chief priest, the rulers of the people against Jesus Christ? Oh, my friend, don't make that mistake. Don't make that mistake. Please, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Hayaan mo ang mag-prevail, not the voice of the crowd, but the voice of the Savior. Don't let your sins, even your sins, stop you on believing on Christ. Kung iniisip mo, kasi preacher, kapag naniwala ako kay Kristo, iiwanan ko yung kasalanan ko eh. Dapat lang. Amen? Kasi ang kasalanan natin, wala namang magandang naidulot sa atin, kundi ating own peril. Our own destruction. But Jesus Christ, wala siyang ibang gusto sa atin, but to give the life more abundantly. Barabbas or Jesus? No-brainer, mga kapatid. Kahit hindi genius, alam ang sagot. Pero hindi yun eh. Yung desisyon mo personal ang kailangan mong ma-sure dito. Barabbas or Jesus? Kung hindi mo pipiliin si Jesus, I'm telling you right now, you are choosing Barabbas. You are choosing Barabbas. Verse 24, and Pilate gave sentence that it should be as they require. Come on, come on. You know better than Pilate. Amen? Why choose what's popular? Why go with the masses? Bakit doon ka sa sikat? Bakit doon ka sa go with the flow? Yung mga disciples fled that night and Jesus alone defending himself. Gusto ko maintindihan natin, all throughout this, itong nangyayari na ito, lahat ng mga ito, Jesus Christ is alone. Mag-isa lang siya na sumatayo, na sinasagot yung mga katanungan, na tumatahimik. And yet, even though he is alone, nobody could accuse him rightly. My Savior is tempted in all points like as we are, yet without sin. Yet without sin. The truth could still stand alone. Amen? Kayang tumayo ng katotohanan kahit nag-iisa siya, and that is Jesus Christ is standing alone. All these people crying out, crucify Him, and He is alone. Mag-isa lang siya. And He alone paid for our sins.
Praise God. And He alone rose from the dead. Praise the Lord. Siya lang yung nagbayad. At siya lang din yung bumangon mula sa mga patay. So that all glory belongs to Him. All glory belongs to that Savior. All glory belongs to that Lamb of God, which taketh away the sins of the whole world. All the glory belongs to the King of Kings and Lord of Lords. He is the I Am. He is from everlasting. He is the same today, forever. He is from the beginning, and He is even in the end. He is right now. Kung ikaw, hindi ka pa nakakapagawa ng desisyon mo to trust in the Lord Jesus Christ, please give your sentence. Please give your sentence righteously. Have you found Christ to be guilty or no? If not, then don't choose Barabbas. Please, wag mong piliin ang sanlibutan, wag mong piliin ang kasalanan. Please, choose rightly. Choose Jesus. Amen. Choose Jesus Christ. Wala siyang nagawang kasalanan. He died because of my sin and your sin. Let us pray. Lord, thank you, God, sa pagsama niyo po sa amin ngayong araw na ito. Panginoon, salamat po. That I know, Lord, that I am saved not because of what I've done. Because I know na kung magbabasihan lang po yung ginawa or mga ginawa ko po, I believe sins are much more than those good. But thank God because Jesus Christ, the only man to ever walk this earth who lived and never sinned, siya po yung nagkuha ng aming mga kasalanan. And even though iniwanan siya ng lahat, on that final moments on that cross, Lord, hindi siya tumigil. He became obedient unto death, even the death of the cross, because that is the reason why He came, so that He might save souls. Lord, pinapanalangin ko po, Panginoon, please, na huwag pong gayahin ng mga taong nandito ngayon. Kung meron pa pong hindi save, ang desisyon ni Pilate, na naghugas siya ng kamay, na he gave his sentence at nakinig siya sa kung anong sinabi ng iba, imbes na personal nakausap niya na ang aming tagapagligtas, and he still rejected Him. Lord, I pray na walang gagawa ng pagkakamaling iyon sa amin dito. Lord, yes, merong mga dapat iwanan, merong mga bagay na hindi compatible with believing in Jesus. Like our sins, or even our friends, or even mga bagay dito sa sanlibutan. But Lord, please wag po kaming mapigilan ng mga bagay na yon to believe on Christ, dahil kayo po ang mag-aayos ng aming buhay, Lord, once we are saved. Lord, I pray for this church. I pray na masave lahat ng mga tao dito so that we could minister one with another and also to proclaim and evangelize other people about our dear Savior, our Savior who is blameless and without sin, who in the Roman law and in the Jewish law found not guilty. Lord, we are guilty. But thank you because you paid for our sins. Thank you, Lord. Salamat sa salita mo ngayong umaga. Ikaw ang maitaas, maluwalhati. In Jesus' most precious and wonderful name. Amen. And amen.